Aray! Napasinghap si Amelia nang tumarak ang karayom sa kanyang daliri. Mabilis pa sa kidlat niyang inilayo ang kanyang kamay mula sa laylayan ng napakamahal na trahe de boda. Isang butil ng dugo ang namuo sa dulo ng kanyang daliri. Kasing pula ito ng galit na pilit niyang itinatago at kasing bigat ng sikretong dinadala niya sa kanyang dibdib sa loob ng 20 taon. Muntik na, muntik nang madumihan ng gown na isusuot ng babaeng papakasalan ng kanyang anak bukas. Nakaluhod si Amelia sa malamig na sahig ng mansyon ng mga Villa Verde. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa halo-halong pagod at takot. Siya si Amelia, ang katulong na halos hindi napapansin ng sino man sa bahay na ito. Pero sa likod ng kanyang unipormeng puti at maikling buhok na may uban, siya ang ina na nangungulila sa anak na nasa kabilang kwarto lang. Kinuha niya ang isang pirasong bulak at mabilis na pinunasan ang kanyang daliri. Tinitigan niya ang gown. Napakaganda nito. Puno ng beads at gawa sa mamahaling tela mula pa sa Europe. Ito ang pangarap ng bawat babae. Ito ang pangarap niya para sa magiging asawa ng kanyang si Leo. Pero ang pangarap na yon ay unti-unting nagiging bangungot. Bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Samantha Imperial. Suot nito ang isang silk robe na nagkakahalaga siguro ng higit pa sa sweldo ni Amelia sa isang taon. Maganda si Samantha, walang duda. Matangkad, maputi, at may tindig na parang isang reyna. Pero ang mga mata nito ay matalim, puno ng paghamak habang nakatingin sa nakaluhod na si Amelia. "Anong ginagawa mo dyan?" Mataray na tanong ni Samantha habang naglalakad palapit sa salamin. Yumuko agad si Amelia, iniiwasan ang tingin ng magiging manugang niya. "Ma'am Samantha, inaayos ko lang po ang laylayan. May nakita po kasi akong himulmol kanina. Baka po sumabit sa sapatos niyo bukas." Mahina at magalang na sagot ni Amelia. Huminto si Samantha sa harap niya. Tiningnan nito ang kamay ni Amelia na may maliit na sugat. "Huwag mong hahawakan ang gown ko gamit ang marumi mong mga kamay," nandidiring sabi ni Samantha. Biglang tinabig ni Samantha ang kamay ni Amelia gamit ang paa nito. Hindi naman malakas, pero sapat na para maramdaman ni Amelia ang pagpapaliit sa kanya. Para siyang basahan na gustong iligpit sa daanan. "Sorry po, ma'am. Gusto ko lang naman po makatulong." Garalgal ang boses ni Amelia. "Tulong?" Tumawa ng mapakla si Samantha. Umupo ito sa tapat ng vanity mirror at nagsimulang magsuklay. "Ang tulong na kailangan ko mula sa iyo, Manang Amelia, ay ang lumayo ka sa akin, at lalo na kay Leo." Napatingin si Amelia sa malaking litrato ni na Leo at Samantha na nakasabit sa dingding. Ang gwapo ng kanyang anak. Ang mga mata nito, ang mga mata ni Leo ay kuha sa kanya. Iyon lang ang tanging pamana na naibigay niya sa binata bago siya pinalayas ni Don Eduardo noon. Hindi napigilan ni Amelia na tumulo ang isang luha habang nakatitig sa litrato. Nakita yon ni Samantha mula sa refleksyon sa salamin. Huminto ito sa pagsusuklay. Dahan-dahan itong humarap kay Amelia. Ang nangiti sa labi ni Samantha ay hindi umaabot sa mga mata nito. "Nakakatakot. Bakit ka umiiyak?" tanong ni Samantha. Pero ang tono ay parang nanunukso. "Dahil ba masaya ka para sa Sir Leo mo? O dahil nasasaktan ka na may ibang babae nang mag-aalaga sa kanya?" Nanigas si Amelia. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Alam ba niya? Posible bang alam ni Samantha? "Masaya po ako para kay Sir Leo, ma'am." Sagot ni Amelia. Nakayuko pa rin. Napakabait po niyang bata. Tumayo si Samantha at lumapit muli kay Amelia. Sa pagkakataong ito, yumuko ang dalaga at ibinulong ang mga salitang nagpatigil sa mundo ni Amelia. "Alam ko kung sino ka, Amelia." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amelia. Napatingala siya kay Samantha. "Huwag kang umarte na parang inosente ka." Bulong ni Samantha. Ang boses ay parang lason. "Nakita ko ang kwintas sa kwarto mo, yung may picture ng batang Leo. Ang lakas ng loob mong itago yon."
Nanginig ang buong katawan ni Amelia, ang kwintas. Iyon lang ang alaala niya kay Leo nung sanggol pa ito. Ma'am, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Amelia. Akmang hahawakan ang kamay ni Samantha pero umatras agad ang dalaga. Don't touch me! Sigaw ni Samantha. Huminga ng malalim si Samantha at inayos ang kanyang robe. Bumalik ang kanyang malamig at dominanteng aura. Makinig ka sa akin, Amelia. Hahayaan kitang manatili dito hanggang sa matapos ang kasal bukas. Kailangan ko ng mga katulong para pagsilbihan ang mga bisita ko. Pero, itinuro ni Samantha ang pinto palabas. Pagkatapos ng kasal, kapag nakuha ko na ang apelyidong Villaverde, sisiguraduhin kong mawawala ka na sa landas namin. Babalik ka sa kung saan ka nanggaling, sa wala. Nilapit ni Samantha ang mukha niya sa mukha ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sulitin mo na ang pagtingin sa kanya bukas dahil iyon na ang huling beses na makikita mo ang anak mo. Inayos ni Leo ang kanyang necktie sa harap ng salamin. Masyadong mahigpit. Pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Huminga siya ng malalim pero parang kulang pa rin ang hangin na pumapasok sa kanyang dibdib. Bukas na ang kasal. Bukas, magiging Mrs. Villaverde na si Samantha. Dapat masaya siya. Ito ang gusto ng lahat. Ito ang gusto ng papa niya. Pero bakit parang may malaking kulang? Leonardo! Dumagundong ang boses ni Don Eduardo mula sa library. Napapikit na lang si Leo. Kahit 30 anyos na siya, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang batang walang boses sa loob ng bahay na ito. Lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa library. Pero bago pa siya makarating sa pinto, narinig na niya ang sigaw ng kanyang ama. Ayoko ng mga cheap na bulaklak. Palitan niyo yan. Ang mga Villaverde ay hindi tumatanggap ng basura. Huminto si Leo. Bumigat ang kanyang mga balikat. Pagod na siya sa sigawan. Pagod na siya sa pagpapanggap na perpekto ang pamilya nila. Sa halip na pumasok sa library, tumalikod si Leo. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa boses ng kanyang ama kahit sandali lang. Naglakad siya papunta sa mahabang hallway na nagdudugtong sa main house at sa garden. Tahimik dito. Sa dulo ng pasilyo, may nakita siyang isang bulto ng babae. Nakatalikod ito, nakasuot ng uniforme ng katulong at may bitbit na salansan ng malalinis na tuwalya. Medyo kubana ang tindig ng babae, parang pasan nito ang mundo. Biglang natapilok ang babae, nalaglag ang mga tuwalya sa sahig. Po! Diyos ko po! Bulong ng babae na halatang ninerbiyos. Mabilis na lumapit si Leo. Ako na po, sabi ni Leo. Lumuhod siya para tulungan ang matanda. Nagulat ang babae. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Ang mga mata nito, parang pamilyar, puno ng takot, pero may halong lungkot. Sir Leo, naku huwag na po. Ako na po, trabaho ko po ito. Nanginginig na, sabi ng babae. Akmang kukunin ng babae ang tuwalya nang magkadikit ang kanilang mga kamay. Natigilan si Leo. Ang kamay ng babae ay magaspang, puno ng kalyo. Tanda ng mahabang panahon ng pagtatrabaho. Pero nung dumapo ang balat nito sa balat niya, may naramdaman siyang kuryente. Hindi ito yung klase ng kuryente na nararamdaman niya kay Samantha. Iba ito. Ito yung klase ng pakiramdam na parang nakauwi ka na at sa kanya naaamoy. Sa kabila ng amoy ng panlinis sa sahig, naaamoy niya ang isang pamilyar na bango mula sa babae. Amoy ng baby powder at lumang sabon. Biglang sumakit ang ulo ni Leo. May imahe na dumaan sa isip niya. Malabong imahe ng isang babaeng humuhuni ng kanta habang hinihele siya. Ili-ili tulog anay. Napapikit si Leo. Iyon ang kantang naririnig niya sa kanyang mga panaginip simula pagkabata. Isang boses na malambing, puno ng pagmamahal, pero malungkot. Napadilat siya at tinitigan ang mukha ng matanda. Nangingilid ang luha sa mga mata ng babae habang nakatingin din ito sa kanya. Sa halip na umiwas,
Parang hinihigop siya ng mga mata nito. Nangingilid ang luha sa mga mata ng babae habang nakatingin din ito sa kanya. Sa halip na umiwas, parang hinihigop siya ng mga mata nito. Hinihila siya papunta sa isang lugar sa kanyang alaala na hindi niya matukoy kung saan. Parang may gusto itong sabihin. Parang may gusto itong isigaw. Hindi napigilan ni Leo ang sarili. May kung anong puwersa sa loob niya na gustong aluin ang matanda. Gusto niyang punasan ang mga luha nito at tanungin kung bakit ito malungkot. Nanay. Lumabas na lang ang salita sa bibig ni Leo. Hindi manang, hindi ale, kundi nanay. Napasingap ang babae. Isang butil ng luha ang tuluyang pumatak sa pisngi nito. Nagkakilala na po ba tayo dati? Tanong ni Leo. Ang boses niya ay mahina at puno ng pagtataka. Ang mga mata niyo po, parang nakita ko na. Binuka ni Amelia ang kanyang mga labi. Walang boses na lumalabas. Nais niyang sumigaw ng, "Oo anak, ako ang mama mo." Pero ang tanging nagawa niya ay umiling habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. "Leo darling!" Isang matinis na boses ang pumunit sa katahimikan ng hallway. Parang nagising si Leo sa isang panaginip. Bigla siyang tumayo ng tuwid. Mabilis na lumapit si Samantha. Ang mga takong ng sapatos nito ay umietso sa sahig na marmol. Ikinawit ni Samantha ang braso niya sa braso ni Leo. Hinila ito palayo sa matanda. Tiningnan niya si Amelia mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Manang, ano pang ginagawa mo dyan sa sahig? May bisita ng darating mamaya. Bilisan mo!" Utos ni Samantha. Ang bawat salita ay parang patalim. Biglang natauhan si Amelia. Mabilis niyang pinulot ang mga natitirang tuwalya. Hindi siya makatingin nang diretso kina Leo at Samantha. "Paumanhin po, sir." "Ma'am," bulong ni Amelia. Dali-dali siyang tumayo at halos patakbong umalis. Yakap-yakap ang mga tuwalya na parang yun ang tanging magpoprotekta sa kanya. Naiwan si Leo na nakatayo, nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang matanda. May kung anong kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng panghihinayang na hindi niya maintindihan. "Bakit mo kinakausap yan?" tanong ni Samantha. Inaayos ang kwelyo ng damit ni Leo. "Hayaan mo ang mga katulong sa trabaho nila." Hindi sumagot si Leo. Ang isip niya ay lumilipad. Pilit na inaalala kung saan niya nakita ang malulungkot na mga matang iyon. Napansin ni Samantha ang pananahimik niya. Humigpit ang kapit nito sa braso niya. "Leo, may problema ba? Bakit mo tinititigan ang katulong na yan na para bang kilala mo siya?" Pinagmasdan ni Don Eduardo Villaverde ang mamahaling champagne na umiikot sa kanyang kopita. Sa bawat kislap ng ilaw mula sa chandelier, nakikita niya ang refleksyon ng tagumpay. Ang kasal bukas ay hindi lang kasal. Isa itong pagsasanib puwersa. Ang pangalan ng mga imperial at ang yaman ng mga Villaverde. Perpekto. Ito ang obra maestra niya. Isang legasiya na titiyakin ang kapangyarihan ng kanilang pamilya sa mga susunod na henerasyon. Si Leonardo, ang kanyang piyesa, ang kanyang hari, at si Samantha ang perpektong reyna. Pero ang isang perpektong laro ng chess ay maaaring masira ng isang maliit at walang kwentang tauhan. Kumatok sa pinto ng library. "Papa." Pumasok si Samantha. Wala na ang mga ngiti sa mga labi nito. Napalitan iyon ng pagkaini. Alam agad ni Don Eduardo na may problema. "Nakita ko sila," sabi agad ni Samantha. "Si Leo at ang matandang yan. Nag-usap sila sa hallway." Hinawakan ni Leo ang kamay niya. Nagtiim ang bagang ni Don Eduardo. Ibinaba niya ang kanyang kopita. Ang tunog nito sa mesang gawa sa mahogany ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. At tinititigan siya ni Leo na parang may naaalala siya. Dugtong pa ni Samantha. Hindi sumagot si Don Eduardo. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tinitingnan ng hardin kung saan naghahanda na ang mga tauhan para sa selebrasyon bukas.
Sinabi ko na sa'yo, Eduardo, sabi ni Samantha. Tinawag siya sa kanyang pangalan. Tanda na pantay na sila ngayon. Panganib ang babaeng yan dito. Humarap si Don Eduardo. Ang kanyang muka ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Huwag kang mag-alala. Ako ang nagdala sa kanya rito. Ako rin ang magpapaalis sa kanya. Malamig na sabi ng Don. Pero sa ngayon, kailangan natin siya. Tita Rosario trusts her. Kung bigla siyang mawala, maghihinala ang kapatid ko. Pero ako ang bahala. Putol ni Don Eduardo. Gawin mo ang papel mo bilang nobya at ako, gagawin ko ang papel ko bilang ama. Tumango si Samantha at lumabas. Naiwan si Don Eduardo sa library. Kinuha niya ang intercom. Manang Loida, papuntahin mo dito si Amelia. Ngayon din. Ilang sandali lang. Bumukas ang pinto. Pumasok si Amelia. Nakayuko. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan na parang isang nagkasala. Hindi siya pinaupo ni Don Eduardo. Hinayaan niya itong manatiling nakatayo sa gitna ng silid, sa ilalim ng tingin ng mga litrato ng mga ninuno ng Villaverde na nakasabit sa dingding. Alam mo kung bakit ka nandito? Sabi ni Don Eduardo. Hindi ito tanong. Don Eduardo, wala po akong ginagawang masama. Nanginginig na sagot ni Amelia. Wala? Tumawa ng mahina si Don Eduardo. Isang tawang walang kagalakan. Ang paghinga mo sa loob ng pamamahay na ito ay isa ng kasalanan. Amelia, hindi ba't yan ang napag-usapan natin 20 taon na ang nakalipas? Parang sinaksak si Amelia sa mga salitang iyon. Naalala niya ang gabing iyon. Ang ulan, ang putik, at ang sobrang puno ng pera na initsa sa mukha niya. Yan ang bayad sa pagiging ina mo, sabi ni Eduardo noon. Yan ang halaga ng paglimot mo na may anak ka sa akin. Pinayagan kitang bumalik dito bilang katulong dahil sa pakiusap ni Rosario. Patuloy ni Don Eduardo. Akala ko, sapat na sayo ang masilayan siya mula sa malayo. Pero nagkakamali ako. Lumalapit ka, nagpapakita ka. Hindi po, nagkataon lang po kanina. Pagmamakaawa ni Amelia. Walang nagkakataon sa mundo ko, Amelia. Sigaw ni Don Eduardo. Ang boses ay dumagundong sa buong silid. Lahat ay nakaplano, at ang plano ay para sa kinabukasan ng anak mo, ang kinabukasang hindi mo kayang ibigay. Lumapit siya kay Amelia. Bawat hakbang niya ay mabigat. Mahal mo ba si Leo? Tanong din niya. Tumango si Amelia. Bumubuhos na ang mga luha. Opo. Mahal na mahal ko po. Kung gayon, patunayan mo. Hinawakan ni Don Eduardo ang baba ni Amelia at pilit itong itiningala. Bukas, sa kasal niya, isa ka lang anino. Isang utusan. Hindi ka titingin sa kanya. Hindi mo siya kakausapin. At kapag may nagtanong sa'yo, sasabihin mong hindi mo siya kilala. Malinawag. Walang nagawa si Amelia kundi tumango. Dahil sa oras na makita kong magduda si Leo, sa oras na masira ang pinakamahalagang araw ng buhay niya dahil sa'yo. Huminga ng malalim si Don Eduardo. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay puno ng lason. Sisirain ko siya, Amelia. Sisiguraduhin kong malalaman niya na ang ina niya ang dahilan kung bakit gumuho ang mundo niya. Hahayaan kitang makita siyang nagdurusa at malalaman mo na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Naiintindihan mo ba? Iyon ang pinakamasakit na banta. Hindi ang buhay niya ang tinataya, kundi ang kaligayahan ng kanyang anak. Oo po, naiintindihan ko po. Humahagulgol na, sabi ni Amelia. Binitawan siya ni Don Eduardo. Bumalik ito sa kanyang mesa at umupo, na parang walang nangyari. Mabuti. Ngayon, bumalik ka na sa trabaho mo at siguraduhin mong naplansan ng maayos ang mga damit ng mga bisita. Perpekto. Iyon ang salitang paulit-ulit na sinasabi ni Samantha sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang wedding gown ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang buhok at makeup
ay gawa ng pinakamagaling na artist sa buong Pilipinas. Ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg ay regalo mula kay Don Eduardo. Perpekto ang lahat. Isa siyang reyna. Pero bakit pakiramdam niya ay isa itong malaking pagkukunwari? Natapos na ang seremonya sa simbahan. Opisyal na siyang si Mrs. Samantha Imperial Villaverde. Pero habang naglalakad sila ni Leo, palabas ng simbahan, habang kumikislap ang mga kamera at nagpapalakpakan ang mga tao, naramdaman niya ang lamig ng kamay ng kanyang asawa. Nakangiti si Leo sa mga tao, pero ang mga mata nito ay blanko. Wala roon ang kanyang kaluluwa. At alam ni Samantha kung sino ang hinahanap ng kaluluwang iyon. Ngayon, nasa reception na sila sa pinakamagarang hotel sa Maynila. Ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan ay narito. Mga politiko, mga business tycoon, mga socialite. Lahat sila ay nakangiti sa kanya. Binabati siya. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, alam ni Samantha na naghihintay lang silang lahat na magkamali siya. Congratulations, Mrs. Villaverde. Bati ng isang senador. Ngumiti si Samantha. Thank you, Senator. Pero ang isip niya ay wala sa usapan. Ang mga mata niya ay palihim na naglilibot sa buong ballroom. Hinahanap niya hindi ang mga kaibigan, kundi ang isang anino na suot ang uniforme ng katulong. Hinahanap niya si Amelia. Alam niyang nandito ang matanda. Iyon ang utos niya. Gusto niyang makita ni Amelia ang tagumpay niya. Gusto niyang ipamukha sa matanda na kahit anong gawin nito, talo na ito. Siya, si Samantha, ang nanalo. Siya ang asawa. Siya ang reyna. Pero habang tumatagal, ang pakiramdam ng tagumpay ay napapalitan ng inis. Lalo na nang mapansin niyang si Leo na dapat ay nakikipag-usap sa mga bisita ay palaging napapatingin sa direksyon ng service area. Hindi ito halata sa iba. Pero para kay Samantha, nakabisado ang bawat kilos ng lalaki. Ang bawat sulyap ni Leo ay parang isang sampal. Excuse me, sabi ni Samantha sa kausap at lumapit kay Leo. Darling, ang mga bisita natin, sabi niya. Pilit na pinapatamis ang kanyang boses. Yes, of course, sagot ni Leo. Pilit ding ngumiti. Pero nakita ni Samantha ang pag-sulyap ulit nito sa likuran. Doon na napuno si Samantha. Ang galit at selos na kanina pa niya itinatago ay kumukulo na sa kanyang dibdib. Hindi pwedeng ito. Sa pinakamahalagang gabi ng buhay niya, hindi siya dapat nag-aalala sa isang matandang katulong. Oras na para tapusin ang laro. Oras na para ilagay ang matanda sa kanyang lugar. Nakikita niya si Amelia sa gilid, malapit sa kusina, nagpupuno ng mga baso ng tubig, mukha itong pagod at takot. Perpekto. Pumunta si Samantha sa head table. May isang bote ng mamahaling red wine doon. Isang regalo mula sa isang business partner. Kulay nito ay parang dugo. Tinawag niya ang head waiter. Gusto ko ngang katulong na yon, sabi ni Samantha. Itinuturo si Amelia gamit ang kanyang baba. Siya ang mag-serve ng wine na ito sa amin. Personal. Nag-aalangang tumingin ang waiter kay Amelia. Pero ma'am, hindi po siya kasama sa food and beverage team. Utos ko yan, mariing sabi ni Samantha. Gawin mo na. Walang nagawa ang waiter kundi sumunod. Lumapit ito kay Amelia at may ibinulong. Nakita ni Samantha ang gulat at takot sa mukha ni Amelia. Umiling ito, pero iginiit ng waiter ang utos. Dahan-dahang kinuha ni Amelia ang tray na may isang bote ng wine at 2 kopita. Nanginginig ang mga kamay nito habang dahan-dahang lumalapit sa presidential table. Lahat ng mata ng mga bisita sa malapit ay napatingin sa eksena. Ngumiti si Samantha. Ito na ang pagkakataon niya. Ipapakita niya sa lahat, lalo na kay Leo, kung gaano kawalang kwenta at ka-clumsy ang babaeng patuloy na hinahanap ng mga mata niya. Habang papalapit si Amelia, abala si Samantha sa pakikipag-usap sa kanyang katabi. Kunwari ay hindi niya napapansin ang pagdating ng katulong. Nang nasa harapan na niya si Amelia, itinaas niya ng bahagya ang kanyang paa.
Isang maliit na galaw, halos hindi mahahalata. Sapat lang para sumabit ang paa ng matanda sa laylayan ng kanyang magarbong gown. Naramdaman ni Amelia ang pagsabit ng kanyang paa. Kasabay nito ang pagkawala ng kanyang balanse. Ang mundo ay biglang bumagal. Nakita niya ang paggalaw ng pulang alak sa loob ng bote. Parang isang alon na handa ng kumawala. Nakita niya ang gulat sa mga mukha ng mga bisitang nakapaligid sa kanila. At higit sa lahat, nakita niya ang isang munting ng ngisi sa mga labi ni Samantha bago ito napalitan ng pagkukunwaring pagkagulat. Plak! Unang tumama ang bote sa mesa. Splash! Ang alak na kasing pula ng dugo ay tumilapon, direkta sa dibdib ng puting-puting trahe de boda ni Samantha. Isang malakas na kolektibong singhap ang malingaw-ngaw sa buong ballroom. Parang huminto ang musika, parang huminto ang paghinga ng lahat. Ang tanging naririnig na lang ni Amelia ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nakatayo si Samantha, nanlalaki ang mga mata, nakatingin sa malaking pulang mantsa sa kanyang damit na parang hindi makapaniwala. At pagkatapos, ang mga mata niyang puno ng galit ay bumaling kay Amelia, na nakaluhod na sa sahig sa gitna ng mga nabasag na bubog. Anong ginawa mo? Ang sigaw ni Samantha ay parang isang kulog. Umabot ito sa bawat sulok ng silid. Walang hiya kang matanda ka. Sigaw ulit ni Samantha. Lumapit ito at, sa harap ng daan-daang tao, itinaas nito ang kanyang kamay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Amelia. Napapikit si Amelia sa sakit at sa kahihihiyan. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ramdam niya ang libo-libong mga matang nakatitig sa kanya. Humuhusga, nandidiri. Tingnan mo ang ginawa mo. Sabi ni Samantha nanginginig sa galit. Sinira mo ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Bobo, tanga, palibhasa, sanay ka lang sa putik kaya pati dito nagkakalat ka. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ni Amelia. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig na, sabi ni Amelia. Sinubukan niyang tumayo para punasan ang damit ni Samantha gamit ang kanyang kamay, pero tinabig lang siya nito palayo. Huwag mo kong hawakan. Napaupo ulit si Amelia sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Gusto niyang maglaho. Nasaan si Leo? Nasaan ang anak niya? Nakita niya si Leo na nakatayo. Ang mukha ay blanko. Parang hindi makagalaw. Sa tabi nito ay si Don Eduardo. Ang mukha ay madilim sa galit. Walang tutulong sa kanya. Kinuha ni Samantha ang isang kopita ng wine na hindi natapon mula sa mesa. Lumakad ito palapit kay Amelia na parang isang reynang magpaparusa sa isang alipin. Nanginginig si Amelia habang nakatingin sa pulang likido sa loob ng baso. Gusto mong sirain ang gabi ko, hindi ba? Bulong ni Samantha, sapat lang para marinig nilang dalawa. Gusto mong agawin ang atensyon. Hindi po. Ma'am. Umiiyak na pakiusap ni Amelia. Ngumisi si Samantha, isang ngising demonyo. Alam mo kung ano ang bagay sa mga basurang katulad mo? Itinaas ni Samantha ang kopita. At sa harap ng buong alta sosyedad ng Maynila, dahan-dahan niyang ibinuhos ang natitirang alak sa ulo ni Amelia. Naramdaman ni Amelia ang malamig at malagkit na likido na dumadaloy sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, tumutulos sa kanyang uniforme. Amoy na amoy niya ang alak, amoy ng kahihiyan. Narinig niya ang mga bulungan, ang mga tawanan. Napayuko na lang siya, hinahayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Wala na siyang lakas, talo na siya. Tama na! Isang boses ang umalingaw-ngaw, mas malakas pa sa sigaw ni Samantha kanina. Isang boses na puno ng sakit at galit na pinigilan sa loob ng napakatagal na panahon. Isang boses na kilalang-kilala niya. Ang boses ng kanyang anak. Nakatayo lang si Leo. Parang isang estatwa. Nang matapon ang alak, parang may pader na humarang sa utak niya. Hindi niya maiproseso.
Nakikita niya ang lahat, ang pulang mantsa, ang galit ni Samantha, ang takot sa mukha ng matanda. Pero parang nanonood lang siya ng isang pelikula na hindi niya maintindihan. Nang sampalin ni Samantha ang matanda, may kumirot sa puso niya, isang kirot na pamilyar. Nang buhusan ni Samantha ng alak ang ulo nito, ang kirot ay naging galit. Isang nag-aalab na galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Nakita niya ang pagtulo ng alak sa ubanin nitong buhok. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. At narinig niya ang mahinang hikbi nito. Isang hikbi na gumising sa lahat ng natutulog na alaala sa kanyang pagkatao. Ili-ili, tulog anay. Ang kantang yon, ang boses na yon, ang amoy ng baby powder, ang init ng isang yakap. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang babaeng nasa sahig. Ang babaeng binabastos ng asawa niya sa harap ng lahat. Ang babaeng may mga matang malulungkot na palagi niyang hinahanap ay ang babaeng nasa kanyang mga panaginip. Tama na. Ang sigaw na yon ay hindi nanggaling sa kanyang lalamunan. Nanggaling iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng 20 taong pangungulila. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang mga bisita, ang musika, ang magarbong selebrasyon. Ang tanging nakikita na lang ni Leo ay ang babaeng nakaluhod sa sahig, basang-basa sa alak at luha. Ang kanyang ina. Mabilis na humakbang si Leo. Leo darling, anong... Hindi pinansin ni Leo si Samantha. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi niya pinansin ang gusto ni Samantha, ang gusto ng papa niya, o ang sasabihin ng ibang tao. Nilagpasan niya ito at walang alinlangang tinulak ng bahagya para makadaan. Gulat na napaatras si Samantha. Dire-diretso si Leo papunta kay Amelia. Hindi niya ininda ang mga bubog sa sahig. Sa harap ng daan-daang matang nakatitig sa kanila, lumuhod si Leo. Pinantayan niya ang kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay niya nang iangat niya ang mga ito para hawakan ang basang mukha ni Amelia. Napapikit ang matanda na parang inaasahan ng isa pang sampal. Pero sa halip na sakit, ang naramdaman ni Amelia ay ang marahang paghaplos sa kanyang pisngi. Ang pag-aalis ng buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Bakit? Bakit hindi niyo po sinabi? Garalgal ang boses ni Leo, nanginginig sa pinaghalong emosyon. Dahan-dahang idinilat ni Amelia ang kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng 20 taon, natitigan niya ang kanyang anak ng malapitan. Walang takot, walang pagkukunwari. Anak! Bulong ni Amelia, isang salitang matagal na niyang ikinulong sa kanyang puso. Ang salitang iyon ang tuluyang bumasag sa lahat ng pader sa puso ni Leo. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Yumuko siya at niyakap ang kanyang ina. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila, pagsisisi at pagmamahal na hindi kailanman nawala. Mama, humahagulgol na, sabi ni Leo. Isinubsob ang kanyang muka sa balikat ni Amelia. Mama, patawad po. Patawarin mo ako, Mama. Narinig ng lahat ang mga salitang iyon. Ang heredero ng mga Villaverde, tinatawag na Mama ang isang katulong. Si Samantha ay napanganga, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Don Eduardo naman ay namutla na parang isang papel. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Hinubad ni Leo ang kanyang mamahaling suit jacket, ang simbolo ng kanyang estado sa buhay, at maingat na ibinalot sa nanginginig na balikat ng kanyang ina. Para itong isang prinsipe na nagbibigay pugay sa kanyang tunay na reyna. Inalalayan niyang tumayo si Amelia. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humarap. Ang mga mata niya ay hindi na blangko. Ang mga ito ay puno ng apoy, sakit, at isang bagong determinasyon na hindi pa nakikita ni Numan sa kanya dati. Tumingin siya ng diretso kay Samantha, na ngayon
ay nanginginig na sa takot at galit. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa kanyang ama, na nakatayo na at handang mag-utos sa mga gwardiya. Walang kikilos, sabi ni Leo. Ang boses ay kalmado, pero may bigat na nagpatigil sa lahat. Hinarap niya ang 2 taong sumira sa buhay nilang mag-ina. Ginawa niyo akong isang masamang anak, sabi ni Leo. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso. Pinaniwala niyo ako sa isang kasinungalingan, pero ngayon, tapos na. Mula sa kanyang mesa sa di kalayuan, pinapanood ni Tita Rosario ang lahat. Ang bawat eksena ay parang isang mabagal na bangungot na matagal na niyang kinatatakutan na mangyari. Pero nang makita niyang lumuhod si Leo at yakapin si Amelia, hindi takot ang naramdaman niya, kundi pag-asa. Sa wakas, gumising na ang kanyang pamangkin. Sa wakas, nanalo ang dugo. Nakatayo na si Don Eduardo. Ang muka ay kasing tigas ng bato. Galit na galit ito. Hindi sa kahihiyan, kundi dahil nawalan ito ng kontrol. Mga gwardya, sigaw ni Don Eduardo. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Alisin nyo ang babaeng yan dito. Sinisira niya ang kasal ng anak ko. 2 lalaking nakauniporme ang nagsimulang maglakad papunta kina Leo. Pero humarang si Leo, itinayo niya si Amelia sa kanyang likuran na parang isang kalasag. Subukan niyong lumapit, banta ni Leo. Ang mga mata ay nanlilisik. Doon na tumayo si Tita Rosario. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Hindi siya sumisigaw, pero ang presensya niya ay sapat na para mapahinto ang mga gwardya. Kuya, tama na, sabi ni Tita Rosario. Ang boses ay kalmado, pero matalas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kapatid niya. Tapusin na natin ang palabas na ito. Huwag kang makialam dito, Rosario, sagot ni Don Eduardo. Paano ako hindi makikialam? Tanong ni Rosario. 20 taon akong nanahimik. 20 taon kong itinago ang kasalanan mo para protektahan ang pamangkin ko. Pero ngayon, nakikita kong hindi ko siya prinotektahan. Ikinulong ko lang siya sa isang hawlang gawa sa kasinungalingan. Nagulat ang lahat. Ang magkapatid na Villaverde nag-aaway sa harap ng publiko. Tumingin si Tita Rosario kay Samantha na ngayon ay namumutla at nanginginig sa isang tabi. At ikaw, Samantha, sabi ni Rosario. Akala mo ba? Hindi ko alam. May kinuha si Tita Rosario mula sa kanyang maliit na evening bag. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang luma at maliit na kwintas. Pamilyar ka ba dito? Tanong ni Rosario habang itinaas ang kwintas para makita ng lahat. Ito ang kwintas na ninakaw mo mula sa gamit ni Amelia. Ang tanging yaman niya sa buong mundo. Ang tanging alaala niya sa sanggol na pilit ipinagkait sa kanya. Napasinghap si Samantha. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Ngumiti ng mapait si Tita Rosario. Kung ganoon, bakit may kopya ako ng CCTV footage mula sa hallway ng guest rooms? Nung isang gabi, doon na nanigas si Samantha. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan niya. Itinaas ni Tita Rosario ang kanyang cellphone. Pinindot niya ito at itinutok sa mikropono na nasa mesang malapit sa kanya. Biglang umalingaw-ngaw sa buong ballroom ang isang boses. Ang boses ni Samantha. Makinig ka sa akin, Amelia. Pagkatapos ng kasal, kapag nakuha ko na ang apelyidong Villaverde, sisiguraduhin kong mawawala ka na sa landas namin. Babalik ka sa kung saan ka nanggaling. Sa wala. Sinundan ito ng isa pang boses, ang boses ni Don Eduardo mula sa library kanina. Sa oras na masira ang pinakamahalagang araw ng buhay niya, dahil sa'yo, hahayaan kitang makita siyang nagdurusa at malalaman mo na ikaw ang may kasalanan ng lahat. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Pagkatapos, nagsimula ang mga bulungan. Parang isang kuyog ng mga bubuyog.
Ang mga cellphone ay nagsimula ng itaas, kumukuha ng video. Ang mga ngiti ay napalitan ng pagkamangha at pagkutya. Ang perpektong kasal, ang perpektong pamilya, ang perpektong reputasyon, lahat ay gumuho. Napaluhod si Samantha sa sahig, hindi dahil sa bigat ng kanyang gown, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Wala na. Tapos na ang lahat. Nakaluhod si Samantha sa sahig, pero hindi niya maramdaman ang lamig ng marmol. Wala siyang maramdaman kundi ang nakakapasong init ng kahihiyan na gumagapang sa buong katawan niya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang ulo. Grabe, ginamit lang pala si Leo. Kawawa naman yung matanda. Nakakahiya. The nerve of this woman. Cancel na lahat ng business deals natin sa kanila. Ang mga boses, ang mga tingin. Para siyang isang hayop sa loob ng kulungan na pinagtitinginan ng lahat. Nasaan si Leo? Tumingala siya. Nakita niya si Leo na akay-akay si Amelia palayo. Palayo sa kanya. Palayo sa buhay na pinangarap niya. Leo! Sigaw niya, ang boses ay desperado. Leo, wait! Sinubukan niyang tumayo. Ang kanyang magarbong gown na kanina lang ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay parang isang kadena na humihila sa kanya pababa. Natapilok siya sa sarili niyang laylayan. Leo, please, mag-usap tayo. It's not what you think. Huminto si Leo. Lumingon ito. Pero ang mga mata nito, ang mga matang dati puno ng paghanga sa kanya, ngayon ay puno ng pagkasuklam. Dahan-dahang itinaas ni Leo ang kanyang kaliwang kamay. Hinubad niya ang kanilang wedding ring, isang singsing na may malaking diamante na nagkakahalaga ng isang mansyon. Hindi niya ito ibinato, hindi niya ito itinapon, dahan-dahan lang niya itong binitawan. Gumulong ang singsing sa sahig na marmol, ang tunog ay umalingaw sa katahimikan. Huminto ito ilang pulgada lang mula sa kanyang mga tuhod. Kumikinang pa rin. Isang kumikinang na simbolo ng lahat ng nawala sa kanya. Tapos na tayo, Samantha, sabi ni Leo. Ang boses ay malamig at pinal. Pagkatapos ay tumalikod na ito at nagpatuloy sa paglalakad, kasama ang tunay na reyna ng kanyang buhay. Ang galit sa puso ni Samantha ay biglang bumaling sa ibang direksyon. Kung sisisirin siya, idadamay niya ang lahat. Tumingin siya kay Don Eduardo na nakatayo sa isang tabi, hawak ang dibdib, namumutla. Kasalanan mo to, sigaw ni Samantha habang itinuturo ang matandang lalaki. Ikaw ang may plano ng lahat. Sinunod ko lang ang gusto mo. Ipinangako mo sa akin ang lahat. Manahimik ka. Sigaw pabalik ni Don Eduardo. Hirap na sa paghinga. Hindi. Tumayo si Samantha. Ang kanyang itsura ay hindi na mukhang reyna, kundi isang bruhang nagwawala. Lahat kayo, mga manloloko. Akala nyo kung sino kayo. Walang kwenta ang pangalan ninyo kung wala ang pera ng pamilya ko. Ang mga business partner na kanina lang ay bumabati sa kanya ay isa-isang nagsimulang mag-alisan. Ang mga reporter na nasa labas ay nagsisimula ng makapasok na amoy ang dugo sa tubig. Naiwan si Samantha sa gitna ng ballroom. Ang kanyang perpektong makeup ay sinisira na ng kanyang mga luha. Ang kanyang puting gown ay may mantsa ng pulang alak. Ang kanyang mga pangarap ay naging abo. Tinitigan niya ang singsing na nasa sahig. Ang simbolo ng lahat ng gusto niya. At ang simbolo ng lahat ng hindi niya kailanman makukuha. Ang tunay na pagmamahal at respeto. Hinablot niya ang bote ng champagne sa pinakamalapit na mesa at ibinato sa pader. Crash! Nagsigawan ang mga natitirang bisita. Wala na siyang pakialam. Kung ito ang katapusan, sisiguraduhin niyang hindi nila ito makakalimutan. Hindi na lumingon si Leo. Habang naglalakad sila ni Amelia palabas ng ballroom, narinig niya ang sigaw ni Samantha. Narinig niya ang tunog ng nababasag na bote. Narinig niya ang kaguluhan, pero wala na siyang pakialam. Ang mundong iyon, ang mundo ng pagkukunwari,
ng mga kontrata at ng mga pekeng na ngiti ay nasa likuran na niya. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang babaeng akay-akay niya, ang kanyang ina. Ang kamay nito sa loob ng kamay niya ay nanginginig pa rin at ang bigat ng katawan nito ay nakasandal sa kanya. Paglabas nila ng hotel, sinalubong sila ng mga flash ng kamera at sigawan ng mga reporter. Mr. Villaverde, totoo po ba? Sino po ang babaeng kasama niyo? Anong masasabi niyo sa iskandalo? Hindi sila pinansin ni Leo. Niyakap niya ang kanyang ina, pinoprotektahan ito mula sa kaguluhan, at mabilis silang isinakay sa kanyang kotse. Ang valet, nagulat na gulat, ay halos hindi makapagsalita nang iabot sa kanya ni Leo ang susi. Sa loob ng kotse, sa wakas, ay may katahimikan. Pinaharurot ni Leo ang sasakyan palayo sa hotel, palayo sa impyerno na yon. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang alam lang niya, kailangan nilang makalayo. Nakasandal si Amelia sa bintana, tahimik na umiiyak. Nakabalot pa rin sa kanya ang suit jacket ni Leo. Pagkatapos ng ilang minuto, sa wakas ay nagsalita ito. Anak, bumalik ka na roon. Mahinang sabi ni Amelia. Ayusin niyo ni Samantha. Patawarin mo ang papa mo. Ihininto ni Leo ang kotse sa isang tahimik na bahagi ng daan sa tabi ng Manila Bay. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa madilim na tubig. Pinatay niya ang makina. Humarap siya sa kanyang ina. Mama, sabi ni Leo. At sa pagkakataong ito, ang salita ay lumabas ng natural, puno ng pagmamahal. Wala na po akong babalikan. Pero ang buhay mo, ang negosyo, ang pangalan mo, hinawakan ni Leo ang magaspang na mga kamay ng kanyang ina. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ano po ang silbi ng pangalan kung wala naman akong karapatang tawagin kang mama? Sabi ni Leo, ang boses ay basag. Ano ang silbi ng lahat ng pera sa mundo kung sa bawat gabi, ang hinahanap ko sa panaginip ko ay ang kantang hindi ko na maalala kung sino ang kumakanta. Muling bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Amelia. Pinatawad na po kita, Mama, sabi ni Leo. Matagal na. Sa katunayan po, ako ang dapat humingi ng tawad. Patawad po kung naging duwag ako. Patawad po kung hindi kita na ipagtanggol. Patawad po kung hinayaan kong saktan kanila. Umiling si Amelia. Hindi mo kasalanan, anak. Ginawa ko to para sa'yo. Alam ko po. At yun po ang pinakamasakit sa lahat. Isinakripisyo niyo ang lahat para sa akin, habang ako nabuhay sa kasinungalingan. Huminga ng malalim si Leo. Tapos na po yun. Magsisimula po tayo ulit. Tayong dalawa lang. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amelia. Isang nangiting pagod pero puno ng pag-asa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Ang pisngi na huli niyang nahalikan noong ito'y isang sanggol pa lamang. Ang laki-laki mo na, Leo ko, bulong ni Amelia. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa tabi ng dagat, sa loob ng isang mamahaling kotse na malapit ng talikuran ni Leo, nagsimulang maghilom ang dalawang pusong sinira ng panahon at ng kasakiman. Isang taon ang lumipas. Ang amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa ay pumuno sa maliit na kusina. Nakangiting hinalo ni Amelia ang sinigang na baboy, ang paboritong ulam ni Leo. Dati, niluluto niya ito ng palihim sa kusina ng mga Villaverde. Umaasang kahit paano ay makakarating ang amoy nito sa kanyang anak at magpapaalala sa isang malayong alaala. Ngayon, niluluto niya ito sa sarili nilang bahay. Hindi ito isang mansyon. Isa lang itong simpleng bungalow sa isang tahimik na subdivision. Ang mga pader ay puti, ang mga kasangkapan ay simple, at ang hardin sa labas ay puno ng mga tanim niyang gulay. Pero, para kay Amelia, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Ma, ang bango niyan!
Pumasok si Leo sa kusina. Suot ang isang simpleng t-shirt at shorts. Wala na ang mamahaling relo, ang mga disenyador na damit, o ang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang kanyang ngiti ay umaabot na sa mga mata nito. "Umupo ka na at ihahain ko na ito," sabi ni Amelia. Habang kumakain sila, binuksan ni Leo ang maliit na telebisyon sa ibabaw ng ref. Nasa balita ang tungkol sa Villaverde Corporation. Nalulugi. Pagkatapos ng iskandalo, sunod-sunod na ang pag-atras ng mga investor. Si Don Eduardo naman ay nagkaroon ng malubhang stroke at ngayon ay bedridden na. Si Samantha, pagkatapos ng ilang buwang pagtatago, napabalitang lumipad ito papuntang ibang bansa. Baon ang kahihiyan at mga kasong isinampa ng ilang business partners. Pinatay ni Leo ang tip. "Wag na po nating pag-usapan ng nakaraan, ma," sabi niya. Ngumiti si Amelia. "Salamat, anak." Pagkatapos kumain, sabay silang naglakad papunta sa isang maliit na gusali katabi ng kanilang bahay. Dati itong garahe, pero ngayon, isa na itong maliwanag at malinis na center. Sa labas, may isang simpleng karatula. Bahay Pag-asa, Puso ng Ina Foundation. Ito ang proyekto ni Leo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang personal na ipon para itayo ito. Isang maliit na organisasyon na tumutulong sa mga inang nawalay sa kanilang mga anak, biktima man ng pang-aabuso, kahirapan, o di makatarungang sitwasyon. Ito ang paraan niya para gawing liwanag ang kanilang madilim na nakaraan. Habang nag-aayos sila ng mga upuan para sa counseling session mamaya, may kumatok sa pinto. Isang batang babae, marahil ay nasa mga unang taon ng kolehiyo, ang nakatayo roon. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. "Tulungan niyo po ako," sabi ng dalaga. "Pinapalayas po ako ng pamilya ko dahil nabuntis po ako. Gusto po nilang ipaampon ng anak ko." Nagkatinginan sina Leo at Amelia. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Sa halip, isang ngiting puno ng pag-unawa at habag ang ibinigay ni Amelia. Lumapit siya sa dalaga at hinawakan ito sa kamay, tulad ng kung paano siya hinawakan ni Leo sa tabi ng Manila Bay 1 taon na ang nakalipas. "Hija, pumasok ka," sabi ni Amelia. Ang boses ay mahinahon at puno ng init. "Nandito kami. Hindi ka nag-iisa." Pinapasok nila ang babae sa loob ng kanilang bahay Pag-asa. Sa likuran nila, ang sikat ng hapon ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay daan sa isang bagong gabi. Para kina Leo at Amelia, ang bawat araw ay isang bagong simula. Isang pagkakataong ibigay sa iba ang pag-asang minsan ay ipinagkait sa kanila. At sa pagtulong sa iba, patuloy na naghihilom ang kanilang mga puso. Mas matatag at mas buo kaysa dati. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo at Amelia. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng luha, galit at sa huli ay walang hanggang pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bigat ng bawat lihim at ang sakit ng bawat pangungulila. Naging bahagi kayo ng bawat patak ng alak na dumanak at ng bawat yakap na naghilom sa mga sugat ng nakaraan. Ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto o sa taas ng katayuan sa lipunan. Ito ay nasusukat sa tibay ng pagsasamahan, sa init ng pagmamahal ng isang ina, at sa tapang na piliin ng tama kahit na ito'y mahirap. Sana, sa kwento ni Leo at Amelia, ay may napulot tayong aral tungkol sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. Dahil sa bawat pagtatapos, laging may bagong simula na naghihintay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento, ano ang masasabi ninyo sa narinig ninyong istorya? Huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin.